Napapaisip ka ba kung bakit parang lagi ka nalang umaabot sa wala? Akala mo ba kulang lang sa tibay ng loob? Paano kung sabihin kong ang sobrang paghahangad ang dahilan kung bakit parang laging nasa likod mo ang swerte? Mukhang baliw, alam ko. Pero ang totoo, hindi mo naakit ang gusto mo sa puro lakas ng loob, kundi sa mismong kakanyahan mo. Baka naman gising ka araw-araw, nag-iisip ng magagandang bagay, paulit-ulit na nagsasabi ng mga positibong salita, na naginip ng mas magandang buhay, pero nasa parehong dalas ka pa rin ng kakulangan at pag-aalinlangan. At iyon ang ibabalik sa iyo ng batas ng pag-akit, mas maraming pagkukulang, mas maraming pag-aalinlangan, mas maraming katulad nito. Ngayon, tutulungan kitang maunawaan ito at higit sa lahat, baguhin ang sitwasyon mo. Pero babala ko, hindi madali ang tatahakin mong landas. Magbabago ka. Ang batas ng pag-akit ay gumagana na ngayon habang pinapakinggan mo ako. Hindi ito nakadepende sa paniniwala mo o sa buong pag-unawa mo sa kung paano ito gumagana. Katulad ng gravity, gumagana lang ito. Pag binitawan mo ang isang bagay, babagsak ito. Hindi mo kailangang master ang mga equation ni Newton para makita yon. Ganoon din ang batas ng pag-akit, binubuo nito ang realidad mo base sa dalas ng iyong panginginig. Ang problema, halos walang tinuruan kung paano makilala ang impluensya nito. Mula pagkabata, nakondisyon ka na ng paligid mo. Ang mga magulang mo, mga guro, kapitbahay, telebisyon, bawat salita, bawat pintas, bawat tingin, tumagos sa iyong subconscious. Nang sanggol ka pa, bukas na bukas ang isip mo, walang filter, sumisipsip ng lahat ng bagay. Ang akumulasyon ng mga karanasang ito ang bumuo sa tinatawag nating paradigma, isang hanay ng paniniwala at ugali na, kahit hindi mo namamalayan, ang nagdidikta sa iyong mga desisyon araw-araw. Ang pakikitungo mo sa pera, sa relasyon, sa sarili mong pagpapahalaga, ay ginagabayan ng natatanging sistemang ito. Isipin mo, ilang beses mo na bang sinubukang baguhin ang isang bagay sa buhay mo, masigla sa una, naniniwalang magtatagumpay ka, tapos pagkaraan ng ilang araw o linggo, bumalik ka rin sa dati. Baka sumali ka na sa mga seminar, nagbasa ka na ng mga nakaka-impact na libro, nanood ka na ng mga video na katulad nito. Naintindihan mo naman. Lohikal naman. Pero wala pa ring resulta. Tapos tinanong mo ang kakayahan mo. O mas masahol, naniniwala kang hindi ito para sa akin. Dito nagkakamali ang marami dahil hindi nila naintindihan na ang humihila sa kanila pababa ay hindi kakulangan ng kaalaman kundi ang paradigma. Nakaugat ito sa iyong subconscious, parang isang emotional thermostat. Pwede mong pilitin ang mga positibong pag-iisip, paulit-ulit na sabihin ang mga affirmation sa salamin, baguhin ang mga ginagawa mo. Pero kung ang internal thermostat mo ay nakaset sa kakulangan, takot, pagtanggi, o pagkabigo, maaga o huli, iyon din ang akit mo. Naranasan ko na ito. Taon-taon akong nagtatrabaho sa mga mababang sweldo. Nagpapalit ng gulong, naglilinis ng sahig, kung ano ang makuha. Ang taunang kita ko ay wala pang $4,000. $4,000. Walang tinapos na pag-aaral, walang tiwala sa sarili, akala ko ganito lang talaga ang buhay. May mga taong ipinanganak para magtagumpay, at may mga katulad ko, nakakaraos lang. Pero nagbago ang lahat ng may isang lalaki, si Raymond Douglas Stanford, na nagbigay sa akin ng libro. Hindi lang niya binigay ang Think and Grow Rich, sinabihan niya pa ako, gawin mo ang sasabihin ko. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari, kahit nag-aalinlangan ako, sinimulan ko ang pagsunod sa mga instructions. Nakakapanghina. Ang mga iniisip ko ay tinututulan. Dinuda ko ang posibilidad na kumita ng $100,000 kada taon. 50,000 man lang. Kinikilabutan ako sa ideya. Salungat sa lahat ng natutunan ko mula pagkabata. Pero nagpatuloy ako. At ang kita ko ay tumaas mula $4,000 hanggang $170,000 sa unang taon. Paano? Binago ko ang dalas ng aking panginginig. At ang pagbabagong iyon ay umakit ng mga bagong ideya, bagong tao, bagong oportunidad. Tandaan, hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang kung ano ka. At ikaw ay ang kabuuan ng iyong nangingibabaw na panginginig. Kung gigising ka araw-araw na may iniisip na kakulangan, pag-aalala, takot na hindi mo mabayaran ang mga utang mo sa dulo ng buwan, iyon ang dalas mo. At ang panginginig na iyon ay umaakit ng mas maraming sitwasyon na umaayon sa pattern na iyon. Mas maraming utang, mas maraming hirap, mas maraming di inaasahang pangyayari. Ngayon, maging tapat ka sa sarili mo. Ano ang nararamdaman mo kapag tinitingnan mo ang bank account mo?
ginhawa o pagkabalisa. Kapag may bagong proposal, iniisip mo ba ang mga posibleng pagkukulang o ang positibong epekto nito sa buhay mo? Pag narinig mong may kumikita ng malaki gamit ang hilig niya, humanga ka ba o nainggit? Ang mga emosyong ito ang nagpapakita ng nangingibabaw mong panginginig. At ang universo ay tumutugon ng eksakto. Kaya ang mga taong nagsasabing bad trip sila, na laging sinasabi ang wala akong swerte, ay patuloy na nararanasan ito. Dahil ang panginginig nila ay nakulong sa isang cycle. Ang parehong cycle na naranasan ko ng maraming taon. Isang cycle ng pagsasakripisyo, pagod at pagkadismaya. Pero may paraan. Nagsisimula ito sa pagiging mapanuri sa sarili. Sa pagmamasid sa iyong mga nararamdaman ng mabuti, nang walang paghatol, matutukoy mo ang mga iniisip na bumubuo sa iyong panginginig. At pagkatapos, unti-unti mong mababago ito. Kailangan nito ng pagsasanay. Pagiging consistent. Hindi ito mangyayari overnight. Pero ang pagbabago ay magsisimula sa sandaling pumili ka ng bagong pag-isip at pahintulutan ang sarili mong makaramdam ng iba, kahit walang agarang resulta. Kung patuloy mong naakit ang ayaw mo, tandaan na hindi ito kamalasan o tadhana, kundi ang paradigma mo na gumagana. Hindi ito masama, nakaprogram lang ito para protektahan ka sa hindi mo alam. Pero kung ang alam mo ay kakulangan, kailangan mong wakasan ito. Pahintulutan ang sarili mong mag-isip, makaramdam, at kumilos ng iba, kahit na ang katawan mo ay kumokontra. Kahit na ang isip mo ay paulit-ulit na nagsasabi na hindi ito gagana. Ang batas ng pag-akit ay gumagana na ngayon at patuloy itong gagana. Ang tanong, patuloy mo bang akit ang ayaw mo? O kukontrolin mo ang iyong panginginig at ang iyong buhay? Sa susunod na topic, ipapaliwanag ko kung bakit hindi sapat ang optimism at kung ano talaga ang nagbabago sa iyong resulta. Dahil ang pag-alam lang sa batas ng pag-akit ay hindi nagbabago sa iyong realidad. Pero ang pag-apply ng may kamalayan sa mga prinsipyo nito iyon ang makakapagbago ng lahat. Katulad ng pagbabago sa buhay ko. At kung paano rin mababago ang buhay mo. Napansin mo na ba na ang mas maraming impormasyon ay hindi laging nangangahulugan ng mas magagandang resulta? Ilang taong may mataas na pinag-aralan, may diploma, certification, fluent sa iba't ibang wika, mahilig magbasa pero nakulong pa rin sa mga trabahong hindi nakakapagbigay ng kasiyahan o sa mga relasyong hindi maganda. At baka nangyayari rin ito sa'yo. Naghanap ka na ng sagot, sinubukan mo na ang iba't ibang teknike, pero pareho pa rin ang resulta. Hindi ito coincidence. Ito ay refleksyon ng mas malalim, invisible, pero napaka-powerful, ang paradigma. Ang paradigma ay parang autopilot na nagkokontrol sa buhay mo. Hindi lang nito tinutukoy ang ginagawa mo, kundi kung ano ang sa tingin mo ay posible. Kahit na magdesisyon kang magbago, na sinasabing iba na ito, ang paradigma ay nagpapakita. Sumisingit ito sa mga plano mo, tinutulak ka pabalik sa dati mong pattern. Ginawa ito para protektahan ka, kahit na ito yung bagay na gusto mo. Maraming beses ko na itong naobserbahan sa buhay ko. Isang malinaw na halimbawa ay ang isang executive ng isang malaking kumpanya. Mayroon siyang lahat ng requirements na hinahanap ng market, D in finance, fluent sa 3 wika, maganda ang presence, natural leader. Pero ang financial status niya ay gulo. Kahit na malaki ang sweldo niya, lagi siyang kulang sa pera sa dulo ng buwan. Lagi. Mayroon siyang malalim na paniniwala na ang sobrang yaman ay masama, na pwede nitong sirain ang pamilya niya o gawing target ng inggit. Nang hindi niya namamalayan, ang paradigma ay tahimik na gumagana, inilalagay siya sa isang cycle ng self-sabotage. Ang positibong pag-isip ay hindi sapat. Parang pagbubuhos ng malinis na tubig sa isang maruming balon. Mukhang malinaw ang tubig sa ibabaw pero magiging maulap din ulit. Dahil ang laman ng balon o ang subconscious mo ay hindi nalinis. Pwede mong paulit-ulit na sabihin na karapat-dapat ka sa kasaganaan sa isang ekstraordinaryong buhay. Pero kung sa loob-loob mo, feeling mo kulang ka, hindi karapat-dapat, hindi deserving mananaig ang paradigma mo. Lagi. Iyon ang dahilan kung bakit sumusuko ang marami. Nagsisimula sila ng masigla. Nagdedesisyon silang ngayon na. Pero hindi nila binabago ang nasa likod ng lahat. Binabago nila ang actions, pero hindi ang identity. At ang anumang aksyon na hindi tugma sa iyong panloob na identity ay hindi sustainable. Ang pagod ay magiging pagkahapo. Ang pagkahapo ay magiging pagkadismaya. Hanggang sa tignan mo ang sarili mo sa salamin at sabihin, alam ko na, hindi ito para sa akin.
Pero hindi ito isang sentensya. Ang mga paradigma ay pwedeng baguhin. At ang pagbabagong ito ay magbabago ng lahat. Halos 10 taon akong nag-aral para lubusang maunawaan ito. Noong una, pagkatapos tumaas ang kita ko mula 4,000 hanggang 170,000 dolyar kada taon, naguluhan din ako. Hindi lohikal. Pagkatapos ng pag-aaral at pagmamasid, naunawaan ko, hindi lang ang mga aksyon ko ang nagbago. Ang pagtingin ko sa sarili ko ang nagbago. Ang paradigma ko. Ayon sa isang madalas na sinasabi sa mga research sa financial behavior, mga 80% ng mga nanalo sa lottery ay nawawalan ng lahat sa loob ng 5 taon. Bakit? Dahil ang pera ay nagbabago pero ang paradigma ay nananatili. Nanalo sila ng malaking pera pero nakikita pa rin nila ang sarili bilang mahirap, hindi karapat-dapat, hindi kayang hawakan ang kayamanan. At, nang hindi nila namamalayan, sinisira nila ang lahat. Dahil ang subconscious ay naghahanap ng kumpirmasyon sa paniniwala nito. Baka nararanasan mo na ito ngayon nang hindi mo namamalayan. Baka may mga napakagandang oportunidad ka na, pero may isang bagay na pumigil sa iyo na gamitin ito. Baka sinubukan mong magnegosyo, magsimula ng bagong career, pero ang insecurity ang dahilan kung bakit ka umatras. Hindi ito kahinaan, ito ay ang paradigma na ginagawa ang trabaho nito. Nabuo ito sa buong buhay mo, matigas ang ulo, pero pwede itong baguhin. Ang hamon ay ang pagbabago ng paradigma ay nangangailangan ng paghihirap. Kailangan mong maging emosyonal sa mga ideya na tinatanggihan ng katawan mo sa una. Dahil bago ito, hindi tugma sa iyong kasalukuyang panginginig. Nakakapanibago. Kaya ayaw mong magsimula ng bago, parang may isang parte sa iyo na sinisira ang proseso. At totoo, sinisira nga. Ito yung parte na nakaprogram para panatilihin ang status quo. Pero ang pagtutol na ito ay pwedeng maging senyales na nasa tamang landas ka. Sa pag-isip, pagkilos, at pagkaramdam ng iba ang lumang paradigma ay nagpapakita. Sinusubukan ka nitong hilahin pabalik. At dito mahalaga ang pagtitiyaga. Sa kabila ng pagtutol ay ang kalayaan. Isang bagong bersyon ng sarili mo. Isang praktikal na suggestion. Pumili ng isang pag-iisip na malayo sa iyong kasalukuyang pattern. Isang bagay na tulad ng, karapat-dapat akong kumita ng 100,000 dolyar kada buwan gamit ang aking hiling. Isulat mo ito. Basahin mo ito. Sabihin mo ito. At obserbahan ang iyong nararamdaman. Kung nakakaramdam ka ng discomfort, takot, pag-aalinlangan maganda. Ipinapakita ng paradigma mo ang harang. Alam mo na kung saan ka dapat kumilos. Huwag mong labanan ang discomfort. Gamitin mo ito bilang gabay. Nakakatuwa, habang mas nagpapatuloy ka sa bagong pattern na ito, mas tinatanggap ito ng katawan mo. Lumalawak ang isip mo. At ang mga oportunidad ay dumarating. Ang mga tamang tao ay nagpapakita. Ang mga ideya ay dumadaloy. Dahil binago mo ang iyong dalas. At ang lahat sa universo ay tumutugon sa dalas. Inaakit mo ang hindi mo pa nakikita dati. Sa pagbabago ng paradigma, hindi mo na kailangang habulin ang resulta. Darating ito sa iyo. Ang iyong panginginig ay nasa harmonya na sa iyong mga gusto. Hindi ka na nagpupumilit. Nabubuhay ka na parang totoo na ito. At ang pinakamaganda, sinuman ay pwedeng gawin ito. Edad, pinagmulan, pinag-aralan, wala itong halaga. Hindi ko natapos ang pag-aaral. Sinimulan ko ang pagiging adulto ng walang direksyon. Nagpalit ako ng gulong, naglinis ng sahig, nagtrabaho ako sa pabrika. Pero binago ko ang paradigma ko. At ito ang nagdala sa akin sa isang buhay na hindi ko inakala. Kung nakakaramdam ka na mayroong mas malaki na naghihintay sa iyo, alam mo na mayroon. Pero lalabas lang ito kapag ikaw ay nakaalin na. Para dito, kailangan mong baguhin ang iyong panloob. Baguhin ang sa tingin mong posible. Baguhin kung sino sa tingin mo ang sarili mo. Sa huli, ang realidad ay refleksyon ng identity na tinatanggap mo. At ang identity na ito, kaibigan ko, ay ang paradigma. Sa susunod na punto, pag-aaralan natin kung paano baguhin ang iyong panginginig sa praktikal na paraan, at kung bakit ito ang tumutukoy sa akit mo. Pero sa ngayon, pag-isipan mo, kung mayroon ka na ng lahat ng kailangan mo para baguhin ang buhay mo, bakit nananatili ka pa rin sa parehong realidad? Baka panahon na para sa introspection at isang bagong simula. Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyong desisyon. At ang desisyong ito, ikaw lang ang makakapagdesisyon.
Ang lahat sa universo ay patuloy na gumagalaw. Wala itong nananatiling static. Kahit ikaw, na mukhang hindi gumagalaw, nakaupo o nakahiga. Ang katawan mo, pag tiningnan sa microscope, ay magpapakita ng patuloy na pagsayaw ng particles, mga atoms na nag-vibrate. Hindi ito metaphor, physics ito. Ikaw ay literal na isang masa ng energy na nag-vibrate ng mabilis. At ang panginginig na ito, invisible, ay nakikita at tinutugunan ng universo. Tinawag natin itong dalas. Ang dalas mo ang tumutukoy sa akit mo. At ang tumutukoy sa dalas na ito ay hindi lang ang iniisip mo, kundi higit sa lahat ang nararamdaman mo. Ang damdamin ang sasakyan ng panginginig. Ang koneksyon sa pagitan ng iyong panloob na mundo at ng mga resulta sa labas. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang nadidismaya sa batas ng pag-akit. Nag-iisip sila ng positibo, paulit-ulit na nagsasabi ng affirmation, nagvi-visualize, pero nakakaramdam sila ng pagkabalisa, kawalan ng seguridad, takot. At ang universo ay hindi tumutugon sa abstract na pag-isip. Tumutugon ito sa panginginig na dala ng damdamin. Ano ang nararamdaman mo paggising mo? Ano ang unang emosyon mo sa araw? Excited, kalmado, thankful? O mabigat, pressured, balisa, takot? Ang sagot na ito ay magpapakita ng mas maraming bagay tungkol sa buhay mo kaysa sa resume mo, sa bank account mo, o sa social media mo. Dahil ito yung nararamdaman mo lagi na nagpapanatili sa iyong panginginig sa isang pattern. At ang pattern na ito ang umaakit ng lahat, tao, ideya, pangyayari, hamon, solusyon. Marami ang nakikita ang panginginig bilang isang esoterikong bagay. Pero science ito. Ang infrared camera ay nagpapakita ng radiation ng energy na nagmumula sa iyo. Ang galit ay nagbabago sa energy field na ito. Ang pag-ibig din. At nararamdaman ito ng mga tao. Napansin mo na ba kung paano mo mararamdaman ang mabigat na atmosphere sa isang lugar, kahit walang nagsasalita? Ito ay ang collective vibration na nararamdaman. Naglalabas ka rin ng field na ito. At ito ay tahimik na nagsasabi sa universo kung ano ang handa mong tanggapin. Kaya, noong wala akong pera, nabubuhay ng wala pang $4,000 kada taon, ang mga pagsisikap ko ay parang walang silbi. Nag-vibrate ako ng kakulangan. Pakiramdam ng takot. Hiya. Pagkukumpara na nagpaparamdam sa akin ng pagiging inferior. At kahit hindi ko sinasabi, ito ang aking komunikasyon. Ang resulta, mas maraming kakulangan. Mas maraming dahilan para matakot. Mas maraming karanasan na nagpapatunay sa aking pagkukulang. Ang pagbabago ay nagsimula nang matutunan kong bigyang pansin ang aking nararamdaman. Ang damdamin bilang kompas. Pag nakakaramdam ako ng galit, kawalan ng seguridad, pagkabalisa humihinto ako. Humihinga ng malalim. At may kamalayan na pumipili akong mag-focus sa isang bagay na magpapasalamat sa akin. Minsan simple lang, tulad ng kalusugan, isang tasa ng mainit na kape. Minsan, iniisip ko ang mga sitwasyon na wala pa, pero magbibigay sa akin ng malalim na pasasalamat kung mangyari. At binabago nito ang aking panginginig. Ang pasasalamat ay malakas dahil pinapaaling tayo sa gusto natin, parang meron na ito. At ito ang sikreto, ang universo ay hindi pinag-iba ang totoo sa iniisip na may emosyon. Kung nakakaramdam ka ng pasasalamat sa isang bagay na wala ka pa, parang mayroon ka na, ikaw ay nag-vibrate sa dalas na yon. At ang lahat ng nasa tono ay lalapit. Ang mga pag-aaral sa neuroscience ay nagpapakita na ang utak ay tumutugon sa emotional visualization bilang tunay na karanasan. Ang parehong neural circuits ay nag-activate. Sa pag-imagine ng isang bagay na may matinding emosyon, binubuo mo ang iyong sistema para likhain ang realidad na yon. Hindi ito magic, biology ito. Napansin mo na ba kung paano parang nagiging tama ang mga bagay-bagay para sa ibang tao? Umaakit sila ng pansin, oportunidad, kabutihan. Swerte? Hindi. Panginginig ito. Nakaalin sila sa gusto nila. Naramdaman nilang karapat-dapat sila. At kinukumpirma ng universo ang paniniwalang ito. May mga taong paulit-ulit na sinasabi ang lagi na lang ganito ang nangyayari sa akin, wala akong swerte. Pinalalakas nila ang mga kwentong ito, ginagawa ang kanilang sarili na magnet sa mga karanasan na nagkukumpirma dito. At baka ginagawa mo na rin ito nang hindi mo namamalayan. Tuwing sinasabi mong mahirap ang buhay, na wala kang pera, na hindi ka makakita ng maaasahang tao. Binubuo mo ang iyong panginginig. Ito ang nagiging dalas mo. At ang dalas, ang realidad mo.
Huwag kang umasa sa panlabas na bagay para makaramdam ng mabuti. Karamihan ay naghihintay, kapag may pera na ako, magiging panatag na ako, kapag nakahanap na ako ng partner, magiging kumpleto na ako, kapag nakakuha na ako ng trabahong iyon, magiging valued na ako. Pero binabaligtad nito ang logic ng paglikha. Ang damdamin ay nauna sa resulta. Kailangan mong makaramdam ng kapayapaan para makaakit ng payapang pangyayari. Kasaganaan para dumaloy ang pera. Pag-ibig para makaakit ng tunay na relasyon. Sa pag-apply nito, nagbago ang buhay ko. Pinipilit ko ang sarili kong makarating sa isang estado ng mataas na panginginig, kahit na ang mundo ay nagpapakita ng kabaligtaran. Mga utang, pressure, challenges. Pero nagpapatuloy ako sa panginginig. Hindi madali. Gusto ng katawan kong magpanik. Pero sa bawat tagumpay laban sa automatic reaction na ito, isang bagong realidad ang nabubuo. Unti-unti, nang consistent, sinimulan kong mabuhay ang dati kong iniisip lang. Ang panginginig ay hindi nagsisinungaling. Ibinibigay nito ang eksakto mong inilalabas. Kung gusto mong baguhin ang resulta, obserbahan ang nararamdaman mo ngayon. Hindi ang kunwari mong nararamdaman. Parang bahag ang buntot mo. Natatakot sa pagbabago. Marami ang nananaginip ng masaganang buhay, ng tagumpay, pero natitinag sa unang subok, sa unang pagsubok ng bagong landas. Hindi naman ibig sabihin na mahina ka, kundi hindi mo lang alam ang sikreto, ang pag-unlad ay nasa gitna ng discomfort. Isipin mo, ang pag-akyat sa tuktok ng bundok, ang pag-ahon sa dagat bagyo, hindi ba't puno ng hirap? Pero ang ganda ng tanaw mula roon, di ba? Ganyan din ang buhay. Ang komportableng mundo mo, ang i-safe zone mo, yan ang lumilimit sa'yo. Yan ang kulungan ng iyong mga pangarap. Isipin mo, $100,000 kada taon? Ginagawa mo ang gusto mo. Respetado ka. Malaya ka. Masarap isipin, di ba? Pero sasagi sa isip mo, kaya ko kaya yun, masyado namang maganda yun para maging totoo, sino ba ako para magkaroon yan? Mga boses yan ang nakaraan mo, ng dating ikaw na ayaw magbago. Ako? Naranasan ko yan. Dati, kulang sa $4,000 ang kita ko taon-taon. Walang pag-asa. Pero nang gamitin ko ang mga natutunan ko, nagbago ang lahat. Sa isang taon lang, umabot sa $175,000 ang kinita ko sa paglilinis. Madali ba? Hindi. Dumating ang pera bago pa handa ang puso ko. Dun ko na-realize, ang discomfort, susi sa pagbabago. Kailangan kong tanggapin na karapat-dapat ako, na kaya ko. Tuwing may pagdududa, sasabihin ko sa sarili ko, ito lang yung dating ako na ayaw bumitaw. Ang paghihirap tanda ng paglaki. Parang pagbuhat ng mabigat, masakit sa una, pero sa huli, lumalakas ka. Ganon din ang isipan. Ang nakakatakot ngayon, magiging komportable na bukas, basta't haharapin mo. Huwag mong hintayin na maging perpekto ka, dahil ang pagsubok mismo ang magpapalakas sa'yo. Sabi nga nila, ang utak natin, iniisip na banta ang pagbabago, para bang may humahabol na leon. Natural lang yon. Pero sa espiritual na pananaw, pag-unlad yan. Tingnan mo ang takot bilang gabay, bilang oportunidad para maging tunay kang ikaw. Siguro natigil ka na. Paulit-ulit na lang ang buhay mo. Alam mo na gusto mo pero hindi mo makuha. Nasa punto ka na kung saan sumusuko ang marami, ang pagbanggaan ng luma at bago. Masakit pero ito ang punto ng pagbabago. Tiisin mo ang hirap. Lalampas ka sa valley of discomfort at makikita mo ang tunay na kalayaan, hindi lang pera, kundi kalayaan maging sino ka man. Basta't magdesisyon kang magpatuloy kahit mahirap, kahit gusto mo nang sumuko. Yan ang simula ng pagbabago. Susunod ang universo. Subukan mo, sa susunod na 7 araw, gawin mo araw-araw ang isang bagay na nakaka-out of your comfort zone. Maaga kang gumising, tumawag ka sa matagal mo nang iniiwasan, simulan mo na yung matagal mo nang tinatago. Habang ginagawa mo, sabihin mo, ang hirap na to, kapalit ng kalayaan ko. Yan ang totoo. Ang nakakatakot ngayon, magiging bahagi na ng bagong ikaw bukas. Huwag kang tatakbo sa hirap, gabay mo yan papunta sa bagong ikaw. Sa kabilang ibayo, naghihintay ang taong gusto mong maging. Pero kailangan mong maglakad, kahit matakot ka, kahit hindi ka sigurado, alam mong bawat hakbang ay papalapit ka sa iyong destinasyon. Hindi mo inaakit ang gusto mo, inaakit mo ang tunay mong iyong pagkatao, ang iyong pinakamalalim na panginginig. Iyon ang iyong kontrol sa iyong buhay.
Simula pa lang to, para umasenso pa, panoorin mo ang susunod na video. Handa na ang susunod na hakbang. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.